Magandang hapon, ma'am. Ako po si Binibining Ana Mibadeo. Ang parting paksang tatalakayin ko ay yung kamalayan ng pamilya sa mapanlinlang na pagreklokta sa mga kabataan tungo sa rebelyon. Sa panahon ngayon, maraming kabataan ang naaakit sa mga grupo o organisasyong nag-aanyaya ng pagbabago. Ngunit hindi nila alam na ito'y naglalayong sirain ang kaayusan ng lipunan, pamilya at ang kanilang buhay. Dahil dito, mahalagang magkaroon at bukas ang kamalayan ng pamilya upang maprotektahan ang kanilang mga anak laban sa mapanlinlang na pagreklokta tungo sa rebelyon. Halina't palawakin pa natin ang mga kaalaman na may kaugnayan sa ganitong sitwasyon o sa paksang ito. Sa unang larawan, makikita ang pagtuturo ng isang ina sa kanyang mga anak at ito ang nagiging plano nila upang mabigyan ng magandang kinabukasan at sa pagtuturo ng pagiging responsableng mag-aaral at makatapos ng pag-aaral. Ang magulang ang unang humuhubog sa bata upang matuto sa pamamagitan ng paggabay ng tama at mahalagang misyon ng magulang at kasapi ng pamilya ang pagbibigay ng edukasyon, yung paggabay sa mabuting pagpapasya at paghubog ng pananampalataya at hindi matatawarang pagmamahal. So yun, upang mapabilang ang isang bata sa lipunan. Kung kaya't lahat ng to na aking nabanggit ay isang instrumento na hinahangad ng isang magulang sa kanyang anak upang hindi maligaw o maligaw sa landas sa pagsapi sa isang kilusang komunista. Sa pangalawang larawan ay makikita ang papel ng mga komunista sa kabataan. Una dito, kapag nare-recruit na ang isang bata o yung mga kabataan ay tinuturuan na silang humawak ng mga baril o armas at layuning linlangin at sanayin sa mga kilusang terorista at gamitin laban sa gobyerno na nagiging dahilan rin ng paglayo ng mga kabataan o ng isang bata sa pag-aaral at pamilya. So dito naman sa pangatlong larawan ay yung mga paraan ng mapanlinlang na pagreklokta. Isa na dito yung pagtitipon. Ang pagtitipon ay isa sa mga ginagawa ng mga armadong terorista upang hikayatin ang mga kabataan o yung mga taong nasa isang lipunan o isang barangay at upang hikayatin ang mga kabataan na sumali sa mga kanilang grupo, gumagamit din sila ng mga paraan na upang manghikayat. Halimbawa na lang yung mga isyong panlipunan. So tulad ng kahirapan at walang katarungan. So iyon yung mga impormasyong ginagawa nila o ibinabahagi nila sa mga kabataan o mga taong kanilang binibigyan ng impormasyon. So, dito ay sa mga pamamalakad ng gobyerno, so binibigyan din nila ng rason at mas binibigyan din nila yung pansin ang mga armadong grupo ang panghihikayat sa mga high school or sa mga na-impluwensya talaga ito sa mga high school at mga kolehiyo. Sa edad na iyan kasi ay madaling ma-impluwensyahan at may kuryosidad sila sa mga nagaganap sa lipunan at gobyerno. Kaya dapat itong iwasan na mga pagtitipon dahil binibrainwash lang tayo ng kabataan binibrainwash lang tayo ng mga terorista na mga kabataan na sumali sa kanilang grupo at maging aral ito sapagkat ito ay nagiging suliranin sa ating pamilya, pag-aaral at sa ating lipunan. Kung kaya't imbis na ini-enjoy natin ang buhay kabataan ay natututo pa tayong humawak ng mga armas na hindi nagiging maganda sa ating kinabukasan. Kung kaya't tayong mga kabataan na nagiging henerasyon ngayon ay alam natin ang mali at tamang ginagawa. So dito naman ay makikita sa larawang ito ang mga organisasyong naging impluwensya sa mga pagre-recruit o naging impluwensya sa ating lipunan na naging sanhi o naging suliranin sa pagbibuwis ng buhay ng mga kabataan at ng ibang tao. So naging suliranin din ito ng mga hindi magandang dulot. So isa dito yung mga tatlong organisasyon ito o grupo na pinagbabatayan. So yung unang organisasyon ay makikita dito yung kulay red. Sa unang larawan ay yung grupo ay CPP o nangangahulugang Communist Party of the Philippines at iyang sumisimbolo sa kanilang grupo or flag ba or isang logo. So yan ay yung CPP ay
Ito yung organisasyon na pinangunahan o itinatag ni Jose Maria Sison, at itong grupo ay yung partidong nagtuturo sa ideolohiya ng komunismo sa bansa. Ang layunin nila ay baguhin ang sistema ng pamahalaan gamit ang revolusyon o pakikibaka. So noong dekada isang raang siyam na pitumpo ay aktibo ang CPP sa pag-oorganisa sa mga kabataan, manggagawa at magsasaka upang tutulan ang diktadura ni Ferdinand Marcos. So siya pa yung presidente noon, at dahil doon upang labanan nila ang mga militar ng pamahalaan, ay itinatag nila ang NPA bilang armadong sangay upang labanan ang yung mga militar ng pamahalaan. CPP o Communist Party of the Philippines ay naniniwala kasi sila na may malawak ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap sa bansa, kung kaya't nais nilang baguhin ang sistemang panlipunan at pang-ekonomiya. Subalit dahil gumagamit sila ng mga armadong pakikibaka, ay itinuturing silang isang grupo na rebelde na ng pamahalaan dahil gumagawa sila ng mga pakikibaka o revolusyon. So ganon. Pangalawang larawan ay makikita ang logo or sumisimbolo sa grupo ng NPA naman o nangangahulugang New People's Army. Ito namang organisasyon ay itinatag ng CPP o sangay ng CPP. Sila yung mga taong nasa bundok na may dalang mga armas at nakikipaglaban sa militar ng pamahalaan. So ito ay unang namuno dito ay si Bernabe Cadante Boscaino. Siya yung unang namuno rito, at itinatag ito noong Marso 29 sa taong 1969, at layunin ng organisasyong itong pabagsakin ang pamahalaan sa pamagitan ng revolusyon, at ngunit sa panahon ngayon itinuturing silang rebeldeng grupo na nagdudulot ng kaguluhan at panganib sa mga mamamayan at sa ilang lugar sa bansa. Sa pangatlong logo naman o yung mga larawan na makikita nagiging simbolo ng National Democratic Front naman or NDF. So ito yung isang alyansa o samahan ng mga grupong revolusyonaryo na sumusuporta sa layunin ng CPP at NPA. So ito itinatag noong sa taong 1973 upang isulong ang pakikibaka para sa reforma sa lipunan at pagbabago sa pamahalaan. Layunin ng NDF na pagkaisahin ang mga mamamayan at manggagawa, magsasaka at kabataan laban para sa tinatawag nilang demokratikong revolusyon ng bayan. So dito namang larawan ay makikita yung mga kabataang umanib sa kilosang terorista. Sila yung mga ilan na estudyante na nag-aktivista at naging NPA. So sila yung mga batang may impluwensya na sa paghawak ng mga armas at lumalaban na sa lipunan o sa ating pamahalaan. Sila yung maituturing na brainwash talaga ng mga terorista para umanib at maging at ginamit din sa pakikipaglaban sa pamahalaan. Sa panghuling larawan ay makikita naman yung mga taong nagreklukta sa mga kabataan para maging NPA. Sila dito ay si John Paul Calleca. Siya yung namatay noong September 20, 2017 at nakatira sa Nueva Ecija. So sila yung mga kabilang sa mga nag-recruit sa mga kabataan para umanib at maging NPA. So isa din dito si Giancarlo Capistrano at namatay noong February 14, 2019 at nakatira sa Luciana, Laguna. So dito naman ay yung mga paraan ng mapaninlang na pagreklukta. So isa na dito ang paraan ay yung online recruitment, paggamit ng social media, chat groups o gaming platforms. So isa ito sa mga paraan na ginagamit ng mga terorista para manghikayat sa mga kabataan, lalong-lalo na sa henerasyon ngayon dahil mas impluwensyado na ang social media. At sa pangalawa, yung emotional na panghihikayat, yung pagkuha ng loob ng kabataan sa pamamagitan ng pakikiramay o pagbibigay ng pamilya sa labas. So ito din ay ginagawa ng mga terorista, mapaninlang na terorista para makuha ang atensyon o emosyon ng isang bata ay ginagamitan nila ng pakikiramay o pagiging isang pamilya talaga sa labas. So sa pangatlo, yung pagpapanggap na advokasya. Mga grupong nagsasabing para sa kabutihan pero may nakatagong layuning politikal o marahas. So yung nagpapanggap sila ng mga mabubuting tao, ngunit ay hindi sila mga mabubuti at layunin lang talaga nila
gamitin tayo o yung mga kabataan sa pagre-rebelde o pakikipaglaban sa pamahalaan na nagdudulot talaga ng suliranin sa relasyon ng pamilya at maging sa ating buhay. So dito ay makikita naman ang epekto sa mga kabataan. So una, nawawala ang tiwala sa magulang at paaralan. So yun, dahil nga nag-iiba na yung kinikilos ng isang bata, yung nararamdaman, ay nawawala na din yung tiwala sa magulang at paaralan. Dahil nga, lason na siya sa isipan at sa kanyang puso na talagang meron na siyang hinog na emosyon sa paggalit, katulad niya yung halimbawa galit at mas nalasyon na siya ng mga teroristang nagre-reklokta sa atin. So dito ang pangalawa ay nalilihis sa pag-aaral at kabutihan. So isa din yan sa mga dahilan na nawawalan na ng gana sa pag-aaral at hindi na nagiging mabuti sa kanyang kapwa-tao at maging sa ating pamilya. So palaging galit. So yun, hindi na siya naging mabuti, hindi na niya na pupukusan ang kanyang pag-aaral. So sa pangatlo ay nalalagay sa kapahamakan, kaharasan o illegal na gawain. So yun nga, dahil nga nagagamit na siya, alam na niya humawak ng mga armas, at kapag ganoon na, sanay na sila, ay ginagamit na sila sa pakikipaglaban sa mga militar ng pamahalaan, kung kaya't nagkakaroon ng kapahamakan, karahasan sa buhay ng isang tao, sa isang bata, at yun nga, sa mga illegal na gawain, so nadadamay na rin. So nasasaktan ang pamilya at nagkakawatak-watak. So isa din dito sa mga dahilan kung kaya't ang bata ay naglilihis na at nakakapagdulot na ng maling impluwensya sa kanyang relasyon sa pamilya at kung kaya't nagkakawatak-watak na at wala nang pakialam ang bawat isa. So narito naman ang mga paraan ng pagsugpo. So isa dito ay yung pagtuturo ng critical thinking o tamang pag-aanalisa ng impormasyon. So kung alam ng isang bata talaga ay kailangan ng gabay ng isang magulang, kung kaya't kahit na alam ng magulang na ito ay kailangan kahit na yung mga guro sa kanyang nakakatanda o sa kapwa-tao niya na alam na ito ay importanteng magkaroon ng isang critical thinking o tamang pag-aanalisa ng impormasyon ang isang bata upang hindi siya ma-recruit o umanib sa isang kilusan kung kaya alam niya yung tama at mali. So sa pangalawa, yung pagsubaybay ng magulang sa online activities ng anak. Napakamahalaga din ito na dapat ay ng isang magulang ay alam ang mga ginagawa ng kanyang anak sa labas man o loob ng bahay, ay alam niya at maging mapagmasid din ang isang magulang sa kanyang anak. So yun. At sa pangatlo, yung pakikilahok sa mga programa ng gobyerno o paaralan tungkol sa anti-recruitment awareness. So, ito din ay mahalaga na gampanin talaga ng isang pakikilahok sa mga programa, lalo na sa ating mga barangay, sa mga paaralan natin, sa mga labas ng ating bahay na nag-aanyaya ng anti-recruitment awareness para aware tayo. Alam natin yung mga ginagawa nila sa bakit nga ba tayo nire-recruit, ano yung mga influensya nito, ano yung mga masamang epekto at mga tamang epekto nito o mabubuting epekto. Dapat ay alam natin talaga ito. So upang iwasan ang ganitong suliranin. So yung sa panghuli, yung pagpapalakas ng relasyon at tiwala sa loob ng pamilya. Isa sa pinaka-importante din na naging yung pagmamahal sa isang pamilya ay matindi at matindi rin yung relasyon sa bawat isa, may tiwala at may pagtutulungan sa isa't isa sa loob man at labas ng bahay, kung kaya't yan ay yung nagiging sandata rin ng isang bata para siya mabuhay at mabago sa lipunan na may pagmamahal at paggabay ng isang pamilya. So dito naman sa panghuli ang aking ginawang SWOT analysis. So dito ay makikita sa una ang strengths o kalakasan. So yung una ay matibay na komunikasyon at suportang emosyonal ng pamilya. Pangalawa, may gabay at karanasan ang magulang para makilala ang panlilinglang. At dito ay ipinapakita talaga na mahalaga ang matatag na komunikasyon sa pamilya. Kapag bukas ang usapan sa bahay at may emosyonal na suporta, mas nagiging handa ang kabataan na umiwas sa panlilinlang. Malaking tulong din ang gabay at karanasan ng magulang dahil mas mabilis nilang nakikilala ang mga senyales ng maling impluwensya.
Sa pangalawa, yung kahinaan o weaknesses. So una, ang kakulangan ng kaalaman sa modernong paraan ng pagre-recruit lalo na sa online. Pangalawa, yung limitadong oras ng magulang at minsang saradong komunikasyon ng kabataan. So dito ay makikita na nagiging problema ang kakulangan ng kaalaman ng pamilya tungkol sa modernong paraan ng pagre-recruit, lalo na sa social media. Kapag kulang ang oras ng magulang o hindi bukas ang komunikasyon, ay nagkakaroon ng puwang para mas maimpluwensyahan ang kabataan. So, dito naman ay yung opportunities o pagkakataon. Sa una, yung mga seminar, programa, at impormasyon mula sa paaralan at komunidad. Yung pangalawa, yung paggamit ng teknolohiya para sa tamang kaalaman at pagsubaybay. So, ito yung nagiging paraan upang makatulong sa pagpapalakas ng kamalayan ng pamilya. Halimbawa ay may mga seminar, programa at impormasyon mula sa paaralan at komunidad. Malaking tulong din ang paggamit ng teknolohiya upang mas madaling makakuha ng tamang kaalaman at pagsubaybay ng kalagayan ng kabataan. Threats or banta. So dito ay una, mapanlinlang at sopistikadong taktika, lalo na sa social media, peer pressure at paghahanap ng identidad ng kabataan. So dito ay makikita ang mga panganib mula sa mapanlinlang at sopistikadong taktika, lalo na sa online. Dahil mabilis ang galaw sa social media, mas madali itong nagiging paraan ng panlinlang. Kasama rin sa banta ang peer pressure at paghahanap ng identidad ng kabataan na maaaring magpahina sa kanilang pagdidesisyon. Sa aking kabuuan o paglalahad sa aking itinalakay ay maraming kabataan talaga ang naaakit sa mga organisasyon tulad ng mga CPP, NPA or mga NDF dahil sa mga pangako ng pagbabago. Ngunit hindi talaga. Sila yung akala natin sila yung makakatulong para sa tamang pagbabago o matutugunan ng ating mga suliranin sa mga hindi makatarungan or hindi mabuting ginagawa ng gobyerno para sa atin, kaya hindi pala tama yung mga ginagawa ng mga ganitong organisasyon o grupo. Kaya dito ay nagkakaroon din ng suliranin sa paglilihis sa ating pamilya at sa paaralan at maging sa ating buhay ay nagiging suliranin ito sa ating relasyon din sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao. So kaya mahalaga ang gabay ng mga magulang sa mga maling impluwensya at mapangalagaan ang kinabukasan ng mga kabataan at maging aral din ito sa atin na mga kabataan na hindi ito ang tanging paraan para maipaglaban ang ating karapatan, bagkus maging aral ito upang matama sa tamang paraan sa pamagitan ng pagmamahal, panindigan para sa ating bansa. Yun lamang po ang aking itinalakay o sa aking paksa. Maraming salamat.